Samahan ninyo ako sa Psalms 37, verse 18 and 19. Okay? So sa lahat ng mga kinakabahan, lahat ng natatakot, napakagandang talata nito para sa atin. No, hindi man earthquake yan, hindi man tsunami yan, hindi man mga kung ano-ano pang mga kalamidad, ano mang mga pwede nating katakutan, yung mawalan nga ng pera, iwanan ng asawa, no, masira yung pamilya, wala ng trabaho, ano man pwedeng katakutan natin, magandang panghawakan. Itong Psalms 37 verses 18 and 19. Samahan niyo po ako, basahin natin. Sabi diyan, day by day, the Lord watches the good deeds of the godly, and He prepares for them His forever reward. 19, even in a time of disaster, He will watch over them, and they will always have more than enough no matter what happens. Wow. So, nung pinangusap sa akin ng Panginoon yan, talagang napayapa ako, natanggal yung mga pag-aalala ko. Alam ko na may ganitong pangako, may ganitong pwede tayong tayuan sa harap ng Panginoon. No? So, ito ay pinamagatan kong nothing to fear. Sabi mo nga sa katabi mo, nothing to fear. Sabay-sabay nga nating sabihin, nothing to fear. So, walang dapat katakutan. Kasi napaganda nung sinabi ng Panginoon day by day, the Lord watches the good deeds of the godly, and He prepares for them His forever reward. Even in a time of disaster, He will watch over them. So, maging daw sa panahon ng trahedya, sa panahon ng mga kalamidad, no, ng kapahamakan, ang sabi diyan, siya po ang ating tagapagbantay. He watch over them, sabi diyan. Kaya, katulad ng maraming mga Pilipino, isa tayo siguro doon, talagang medyo nagugulumihanan tayo. And in fact, talagang sa panahon natin ngayon, maraming kagulumihanan. No? Hindi naman paganda ekonomiya natin. Kahit anong pagsusumikap talaga, ang hirap, yung mga araw-araw na pangangailangan, lagi tayong parang humahabol, parang laging kulang. Kaya nga yung ating pinag-aralan sa Encounter Weekend, yung paano tayo makakalaya sa sumpa ng kahirapan. Kasi yung kahirapan talagang rin yan eh. Kaya nga nung nagsabi ako, sino takot walang pera? Dami talaga. Kasi isa yan sa battle natin. Kaya tama yung sinabi ni Paul, no, sa kanyang prophecy sa Timothy, na sa mga huling panahon magiging perilous, no? Yung ang root word non peril, perilous time. Ibig sabihin nun, dangerous time. Whether we accept it or not, tayo lang mga Pilipino, tayo kasi, mga, lang tayo, masayahing tao, no? Dinadaan na lang sa mga gimmick-gimmick, dinadaan na lang sa pagsasaya, pero ang totoo, talagang napakahirap ng buhay sa panahon natin ngayon. Amen. We are living in a dangerous time, dangerous moment ng buhay natin. But, no matter what, there's nothing to fear. Amen. Sabay-sabay nga natin ulitin, sabihin, nothing to fear. Walang dapat ikatakot. We should not be afraid. Kaya yan yung pamagat po ng ating pag-aaralan. Dumating man yung big one na yan, tayo man ay girahin ng China, kasi yan talaga yung isa sa mga panganib natin eh. Nagmamaang-maanga man tayo, nasa state of denial lang tayo, pero sa panahon natin, yan yung pwedeng danger na kaharapin natin. Magkainisan lang, katulad ngayon, naiinis ang China kay BBM dahil nakikipag-usap sa Taiwan. Big deal sa kanila yan. Ang gusto ng China, huwag tayong magkaroon ng maayos na relasyon sa Taiwan kasi nga, galit sila sa Taiwan. Ayaw ng Taiwan na magpasakop sa kanila bilang one China. Gusto ng Taiwan, meron silang sariling sovereignty.
So, anyone, parang ganito lang yan eh. Kaibiganin mo ang kaaway ko, kaaway na rin kita. Parang ganun ang ibig sabihin ng China. Kaya ginigirian tayo lagi, di ba? Tayo ay laging binubomba ng tubig, yung mga mangingisda natin, yung ating nagpapatrol na mga sundalo, binabangga nila. Kaya konting-konti lang, no? Gahibla lang na hindi pagkakaunawaan. Sisiklab talaga, wala naman tayong kalaban-laban. Sabi ko nga sa inyo, ang pwede lang nating ipanglaban sa kanila, mga tikbalang, mga manananggal, mangkukulam. Pero mano-mano talaga, armas-armas, wala tayong kalaban-laban. Nagigas niyo po ba? Isang missile lang siguro tayo, o 3. Isa sa Luzon, Visayas, Mindanao, lubog ang Pilipinas. Isang big one lang talaga tayong lindol, isang tsunami, napapaligiran kasi tayo ng dagat eh. Lahat po tayo ay kwento na lang. Amen. So, plus pa dyan, yung mga pwedeng karamdaman, di ba? Yung magkaroon tayo ng mga hindi magandang pangyayari sa buhay, mga drug addicts, yan nga. Itong mga nangyari, alam nyo bang, ang laki rin ng epekto sa atin na nagkaroon tayo ng mga magnanakaw na opisyal ng gobyerno. Kaya tayo nagsasuffer eh. Hindi tayo dapat affected ng baha. Pero dahil ninanakaw nila, ganito nararanasan natin. Taon-taon na lang. No? Yung mga taga Northville, talagang langoy sa lalim ng tubig. Hindi dapat sinasapit natin yan kung matinulang yung ating pamahalaan. So ang dami nating pinagdadaan ng hindi maganda. But despite of that, nothing to fear. Hawakan muli kami ng katabi mo, sabi mo, huwag kang matakot. No? Kasi merong pangako si Lord sa atin. Amen? So yan yung ating pag-aaralan. Sa verse 18, sabi diyan, day by day, the Lord watches the good deeds of the godly, and He prepares for them His forever reward. So kaya nung naging devotion ko yan, napanatag talaga ako. So kahit anong mangyari, ano man ang gawin ng China, magkaroon man ng big one, magkaroon man ng mga sakuna, panatag ako kasi ito yung sabi ng salita ng Panginoon. Ito yung pangako. So even in times of disaster, even in times of calamity, we have nothing to fear because we can expect this verse. No? Pwede nating panghawakan, pwede nating asahan itong sinasabi ng talata na ito. Ano sabi? Ang keywords natin diyan, day by day the Lord watches. Sabi ng Biblia, sabi ng salita ng Diyos, ang ating Panginoon ay laging nakamasid sa atin. Kailan? Araw-araw. Sabi mo nga sa katabi mo, araw-araw. Hindi paminsan-minsan, kundi ang sabi ng Biblia, God watches over us day after day. Meaning, tayo po ay pinagmamasdan, tayo po ay binabantayan ng Panginoon. Walang oras, walang minuto, o anumang mga pangyayari sa atin na ang Diyos, hindi tayo nakikita. Gets? Kaya nung mabasa ko yan at mapagbulay-bulayan ko, talagang nag-flood ng peace sa puso ko, knowing that my God is watching over me 24/7 a day. 7 days a week. Amen? 30 days a month o 31 days a month and 365 days a year. Ganon tayo binabantayan ng Panginoon. And another important word dyan ay yung salitang He prepares for them. Naghahanda ang Diyos pala, hindi nasusurpresa sa mga nangyayari sa atin. Kasi nakapantay nga siya eh. Nakatunghay siya sa buhay natin. Hindi tayo nawawala sa kanyang paningin. Parang nanay, parang tatay,
na isang sanggol, no? Round the clock, pinagmamasdan, inoobserbahan, kasi ayaw niyang may mangyaring hindi maganda. At hindi lang yon, hindi lang araw-araw pinagmamasdan, kundi sabi dito, He prepares. Ang Lord, anumang mangyari, may plano na. Nakahanda na siya. Tayo, maaari tayong hindi handa sa pwedeng mangyari. Pero si Lord, handang-handa sa kung ano mangyayari sa iyo. Amen? Hawakan mo ngayon kami ng katabi mo, sabihin mo, Boy Scout si Lord. Lagi siyang handa para sa iyo, anuman mangyayari sa iyo. Ulitin ko, pwede tayo, hindi tayo prepared. Kung magkakaroon ng big one, anumang preparation ang gagawin mo, hindi ka pa rin prepared. Kasi kahit na magkaroon ka ng mga emergency kit, lahat ng mga although kailangan gawin yon, practically speaking, pero anumang preparedness na gawin natin, it's not enough. But God, in His almighty power, is always prepared for you. Nasa plano na ni Lord yan. Amen? Ano ang tawag dyan sa mga pinag-uusapan natin yan? Yung words na binanggit dyan sa verse 18, ang tawag dyan, providence. Sabay-sabay nga natin sabihin, providence. So we have nothing to fear, no? Even in the times of disaster, because we can expect, number one, God's providence. Makakaasa tayo sa providence ng Lord. Ano ba ibig sabihin ng providence? Providence is the way God actively guides all things. Pag sinabi na si Lord, provident siya sa ating mga buhay, ang ibig sabihin nun, He guides, no? Actively all things, from the smallest details of your life to the greatest events of world history. Ganong kagaling, ganong makapangyarihan, ganong katalino ang Diyos natin na pinapatnubayan niya, kaya nga naka-watch over siya, maging doon sa pinaka-smallest detail, pinakamaliit na detalye ng buhay mo, maging doon sa panahon ng pagtulog mo, doon sa panahon ng pagsakay mo ng jeep, aayusin niya, gag-guide ka niya na hindi ka sasampa sa tricycle na maaring mabangga, maaring maaksidente. Dadaling ka niya sa isang sasakyan na ikaw ay ligtas. Amen. He is in control. He is orchestrating everything. Yan ang ibig sabihin ng providence. Kaya natanggal yung yung pangamba ko. Because God doesn't make mistakes. Hindi nagkakamali ang Diyos kahit doon sa pinakamaliit. Minsan iniisip natin, ang ginagampanan lang ng Lord yung malalaking bagay. Pero yung mga smallest details ng buhay natin, akala natin, hindi na yun inaasikaso ng Lord. Mali. Even to the tiniest details of your life, to the biggest stage of world history, He is present. He is in control. Pwede bang palakpakan natin, ganong kagaling at kamakapangyarihan yung Diyos natin? Providence means God knew everything that will happen and He guides it to a perfect ending. Wow! Maaring nangyayari pangit, maaring yung mga kaganapan sa paligid natin, sa pamilya natin, maging sa sarili mong buhay. Yung big one na yan, ang pangit kung titignan natin. Pero i-guide ni Lord yan, lalo na tayong mga anak niya. Kaya nga sabi, godly, righteous. It speaks about the children of God. I-guide niya lahat yon. Pangit, ano? Maaring pangit. Pero i-guide niya lahat yon, imamaniubra niya lahat yon para sa perfect ending ng buhay mo. Sabi mo nga sa katabi mo, perfect ang ending mo. Hindi tayo magiging biktima ng mga sirkumstansya. We are in the hands of a provident God. He is orchestrating, He is guiding everything for the perfect ending ng buhay natin.
Merong isang bank executive, pangalan niya ay si Joan Murray. Siya ay taga North Carolina. At isa sa paborito niyang na gawin, no, na nakakapagpasaya sa kanya ay yung paglundag sa eroplano, no, para shooting. So, one time lumundag siya sa eroplano sa taas na 14,500 feet. So, ang saya-saya niya, talagang, alam niyo yung mga sumisigaw pa yun, whoo! Talagang exhilarating talaga yung, yung nararamdaman. Nag-free falling siya. Tapos nakikita niya yung ibaba. Tapos may certain level ng height na yon na kailangan niya nang buksan yung parachute. So, nandun na siya sa ganung level, binuksan niya yung parachute, but nag-malfunction, hindi bumukas. So, hindi siya nagpanic, kasi alam niya mayroong backup parachute pa rin. So, mayroong ganon talaga. Hindi lang iisa yon. Pagka nag-fail yung isa, may backup. Medyo mas maliit na lang yon. So, may certain level yon ng height bago mo bubuksan yon. Kaya bumubulusok siya, ang bilis. Pero hindi siya kinakabahan dahil pagdating doon sa certain level, binuksan niya yung backup parachute niya. And bumukas naman. Kaya lang pagbukas, na out of balance siya. So doon sa kanyang struggle to regain her balance, doon nagkaloko-loko na deflate yung kanyang parachute. So ibig sabihin na deflate, na wala na yung hangin, siguro nabutas, kaya wala nang sumasangga doon sa hangin, kaya bulusok siya. Hindi kasing bilis nung galing doon sa 14,000 feet, pero mabilis pa rin kasi wala nang bumabangga doon sa hangin. Kaya pagbagsak niya sa lupa, galabog talaga siya. Bali-bali yung kanyang mga ribs. Mga ipin niya, pagbagsak niya ganyan, nagtalsikan. Talagang may mga damage siya sa buong katawan. Kaya unconscious siya nung bumagsak siya. Tapos parang hindi pa sapat yung ganong parusa, yung ganong trahedya. Bakit ba naman ang bagsakan niya pa ay bahay o teritoryo ng mga fire ant. Alam niyo naman mga fire ant, hindi lang basta langgam yan, mga mababagsik na langgam yan. Dahil na-istorbo sila, doon bumagsak, pinagpiestahan siya. Kaya nung dumating yung mga paramedic at siya ay ni-rescue, habang papunta sa hospital, tinatakbo siya ng sasakyan, binilang yung mga kagat ng langgam, more than 200 bites. Grabe, bali-bali na nga yung mga tadyang, tanggal yung mga ngipin, sangkaterba pa yung mga kagat ng langgam. Gets nyo? Pero alam nyo, nandun yung providence ng Lord. Sa dami ng babagsakan, sa langgaman pa siya bumagsak. Kasi yun ang nagligtas sa kanya sa kamatayan. Bakit? Baawat kagat ng langgam, kasi bumibigay na yung heart niya eh. Hindi na magbibit eh, kasi doon sa impact. Pero dahil doon sa mga kagat ng langgam, na nare-revive yung heart niya, nagre-react. Kaya 200 times nakagat yun, mahigit 200 times. Kaya bago makarating sa ospital, bago dumating yung mga paramedic, tagal din kasi bago dumating eh, nare-revive siya. Kaya pagdating ng paramedic, binigyan siya ng tamang gagawin para ma-revive yung heart niya. If not for those ants, patay na sana si Miss Murray. Ang tawag doon, hindi yun luck. Ang tawag doon, providence of God. Sa dami-dami ng babagsakan sa mga langgam pa. Kaya hawakan mo yung kamay ng katabi mo. Dali, hawakan mo yung kamay ng katabi mo, sabihin mo, marami ka ring langgam. Di ba? Marami ring mga langgam sa buhay natin. May mga nangangagat sa buhay natin, kasama yon sa providence ng Lord. Minsan yung asawa mo mismo hindi lang langgam hantik pa. Di ba? Sabi nung kapatid dito, hindi lang hantik, tigre pa, leon pa.
Kasi bakit? Ginagamit ng Lord yung mga bagay na yun according to His providence para iligtas tayo. Para isalba tayo. Lahat ng nakakaintindi sa pinag-uusapan natin, pumalakpak nga ng malakas. Without the providence of God, baka napahamak na tayo. Kaya sabi ni Bishop J.C. Ryle, nothing whatever, whether great or small, can happen to a believer without God's ordering and permission. Wala daw mga bagay na nangyayari sa atin, maliit man o malaki, na hindi ayon sa order ng Lord, hindi ayon sa pagpapahintulot ng Panginoon. Kaya lahat ng nangyayari sa atin, with God's permission yan. Kasi sovereign siya, kasi provident siya. Amen. Amen? He is orchestrating. He is watching over us. He is supervising kung ano nangyayari sa atin. Katulad ni Job. In human point of view, talaga masasabi mo kapangit-pangit nung nangyari kay Job. Pero sa mata ng Diyos, kaya niya lang pinahintulot yun, no? Kaya nangyari kay Job yun, hindi dahil may mga kalamidad lang, no? May mga disaster lang na nangyari, namatay ang lahat ng anak, namatay lahat ng mga alaga na kanyang kayamanan. Hindi ho isang disaster yun, kundi isa yung providence ng Lord kasi binigyan ni Lord ng pahintulot. Amen? Amen? Akbayan mo yung katabi mo, dali, sabihin mo, hindi dilubyo yung nangyayari sa iyo. Yung iba, konting problema lang, para bang end of the world na eh. Pinahintulutan lang yan ng Lord kasi meron siyang perfect ending dyan. Kasi meron siyang providence na tinatawag. Amen? Amen? Yan, sabi pa ni Bishop Ryle, there is no such things as chance, luck, accident, or tragedy. Sabi niya, all is arranged and appointed by God. Walang swerte-swerte, walang pangyayari lang, walang aksidente, walang trahedya, sabi ni Bishop Ryle. Sabi niya, all is appointed by God. All is arranged by God. No, kung sino man ang tatay mo ngayon, kung addict man, talagang yung in-appoint na tatay mo eh. Hawakan kamay ng katabi mo, dali sabihin mo sa kanya, galing kay Lord yun. Kung asawa mo ay tigre, ang asawa mo, babaero, parang may mga tinatamaan dito Parang ang dami nakaka-relate. It is appointed and it is arranged by God. Meron siyang purpose dyan. Meron siyang magandang papangyarihin sa buhay mo sa pamamagitan ng mga yan. Amen. Because God is provident. Providence means foresight, timely care, no? Ibig sabihin, He is procuring anything that is necessary for the future with suitable preparation. Ang keyword natin dyan, preparation. Dahil alam na ni Lord, nakikita niya lahat ng mga pagdadaanan natin, naghahanda na siya, nagpe-prepare na siya. No? Kay Lord, walang accident. Everything is just an incident. Ulitin ko, sa Lord, walang accident. Ang meron, incident. Pinapahintulot niya. Ang aksidente kasi, walang plano yun Nangyari lang. Pero yung insidente yon na merong kapahintulutan. Amen? That's the concept of providence. Bakit ba tayo natatakot? Bakit ba tayo nag-aalala? Kapag may mga dangers, bakit tayo nag-aalala kapag may mga tragedy, pagka may mga pangyayari? Katulad niyan, mga balita ng big one, balita ng mga malalakas na paglindol, o pagkakaroon ng gera. Bakit tayo nangangamba?
Because of the word uncertainty. Dahil hindi mo alam kung ano mangyayari, hindi mo alam paano mo yung malalampasan, hindi mo alam kung ano ang gagawin mo sa pagharap doon sa mga pangyayaring yon. Yun ang cause ng ating fear, yun ang cause ng ating anxiety, yung ating uncertainty, tsaka yung ating kawalan ng control. Di ba, naalala nyo yung kwento ko, unang sakay ko ng eroplano, pag take off ng eroplano, kasi first time ko yun, takot na takot ako, yung iisipin ko lang, nakasakay ako sa isang malaking bakal. Tapos nandun ako sa ere, anytime pwede bumagsak. Kaya alam nyo, ginawa ko, hawak-hawak ko yung dalawang armrest. Kinokontrol ko yung eroplano. Hindi ka babagsak. Kala mo ba naman makokontrol ko yung eroplano? Because, yan yung tayo bilang tao eh. Napapanatag tayo pag kontrolado natin ang lahat ng bagay. Amen. But ang katotohanan, we cannot control the situations. Amen? Amen? Pero ang ating kapayapaan, ang ating kapanatagan, ay yung alam natin that God controls everything. Doon tayo dapat mag-rely. Hindi tayo ang kukontrol, si Lord ang may control. And part of His control, please listen, part of His control, meron na siyang mga contingency plans sa anumang mangyayari sa atin. Amen? Mga kabayamin katabi mo, sabihin mo sa Kanya, may nakalatag ng plano sa iyo si Lord, ano man ang mangyari. Parang hindi kayo naniniwala, parang hindi kayo masaya sa katotohanan yon. May nakalatag na. Pangit man ang dinadaanan mo o pangit man ang pwedeng mangyari, but don't be afraid. God, meron na siyang plano. Anong mangyari? Anong gagawin niya sa iyo? Amen? So God's providence teaches us several important things o truth. Ano yun? Number 1, first, God cares about the tiniest details of life. Yan ang una. Kapag sinabing providence of God, ibig sabihin niyan, ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin, ang Diyos ay concerned kahit doon sa pinakamaliliit na bahagi na detalye ng buhay natin. Wala siyang pinalalampas. Number 2, He uses everything and wastes nothing. Lahat ng pangyayari sa buhay natin, ginagamit niya yon, good or bad, wala siyang sinasayang. Kaya bakit ka mangangamba? Pangit o maganda pala, walang sinasayang si Lord, lahat yung gagamitin para sa kabutihan natin. Amen? Amen po ba ron? And pangatlo, nakatotohanan sa providence of God, God has ultimate purpose for everything. Ang Diyos ay merong malaking plano o layunin sa lahat ng nangyayari sa atin. Amen. Pwede bang palakpakan natin ng malakas si Lord? Kaya sabi ko nga sa inyo, kung pangit man yung nangyayari sa family natin, pangit nangyayari sa business mo, pangit nangyayari sa karir mo, may purpose si Lord yan. Huwag ka mag-alala, huwag ka matakot, kasi meron siyang ultimate purpose why it is happening. Kaya ang isa sa mga best verses natin for the providence of God is Romans 8:28. Basahin natin. Familiar na kayo dyan, kaya babasahin natin sa mas kainti-intinding translation sa The Passion. Sabi diyan, so we are convinced that every detail of our lives is continually woven together for good. Ganda. Ulitin natin, ano? Sabi diyan, so we are convinced that every details of our life, lahat ng detalye sa buhay natin, sabi diyan, is continually woven together for good. Tinatagni-tagni lahat ng Lord. Yung mga maliliit, lahat ng detalye sa buhay natin. No? Yung asawa mo, ganito, adik, bahagi yan ng tinatahi-tahi ng Lord. Na anong kalalabasan? Woven together for good. Sabay-sabay nga sabihin, good. Maybe your husband or your wife, your parents are not good, pero gagamitin nila yon. Maybe they are bad, maybe yung boss mo are evil, maybe yung
yung sitwasyon mo, pangit. Pero sabi diyan, God is woven everything for good. Sabihin mo nga sa katabi mo, good. Yan ang providence ng Lord. No? Lahat hinaanda niya, lahat piniprepare niya for our good. Kaya, hindi na matatakot, hindi na mag-aalala. Pangit man yung mangyayari pag lumindol, pangit man ang mangyayari kapag ka nagkaroon ng gera, pangit man ang mangyayari kapag ka iniwan ka ng asawa mo, pangit man ang mangyayari kung may adik kang anak. Pero ang katutunguhan nun, ang ending pa rin nun, good. Amen? Amen. Okay. Sabi mo nga sa katabi mo, dali, assure mo yung katabi mo, sabi mo, everything will become good. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon. Everything will be woven for our good. So, providence teaches us that long before we face something unexpected, something difficult, even something tragic, our God already has a plan. Yan yung ibig sabihin ng providence. Malayo pa man, bago mangyari yung isang pangit na bagay sa buhay mo, meron ng plano ang Diyos na maganda para sa'yo. Malayo pa. Katulad ng kay Noah, lilipulin niya ang tao, magkakaroon ng malawakang pagbaha, mamamatay lahat ng mga masasama, lahat ng mga unrighteous, mga wicked. Tingnan ninyo, hindi naman binigla ng Lord, bigla na lang nagkaroon ng baba. Kawawa sila Noah, pati yung matutuwid. Hindi. Nagplano na ang Lord. Meron ng contingency plan si Lord para kay Noah na magbibuild ng ark to save Noah and his family and yung mga iba't ibang hayop na kailangan nila para mabuhay. Amen. Amen. Hawakan muli kami ng katabi mo, sabihin mo, ganun si Lord sa'yo. Hindi mo lang alam, akala mo randomly nangyari yung mga bagay. Hindi mo alam, may plano si Lord doon. Nakaalalay na kagad si Lord. Amen. Amen? Nung si Jonah ay itapon sa dagat, no, patay na sana siya noon. Pero ano si Lord? Bago pa man mangyari yon, meron ng plano si Lord. Ano yung plano ni Lord? Backup plan, malaking isda. Akala natin, pag binabasa natin yung kwento na yan, kasama sa parusa yung isda. Kinain siya, pinahirapan siya. Hindi. Yung isda ay kasangkapan ng Lord. Kung balye naman yun, kasama yun sa plano ng Lord para ingatan si Jonah. Amen? Kaya napunta siya sa pangpang, naligtas siya. Kaya akbayan mo yung katabi mo, dali, sabihin mo, may gagamitin si Lord na balyena sa'yo. Amen? Kasama niya, may plano si Lord. Ano man mangyari sa atin, ano man mga pangit, ano man mga trahedya, God has a backup plan for you because God is a providential God. Sino pa? Yung mga Israelita, nung lumabas sila sa Egypt, hinabol sila ng mga soldiers, tapos napunta sila sa harap ng napakalaking dagat, so sukul sila. Pero hindi naman kasi ganun si Lord na walang kaplano-plano. Alam na ni Lord long before na mangyari yung chasing, habulin sila ng mga Egyptian soldiers. May plano na si Lord. Ano plano ni Lord? Hatiin yung Red Sea para sila yung makatawid. Amen. Kung merong kailangang hatiin, kung merong kailangang basagin si Lord, gagawin niya yon para lang maligtas ka, para lang ingatan ka. Amen. Amen. So, isang malakas na palakpak sa Panginoon. That's how provident God is. That's why the knowledge of the providence of God is strengthening, stabilizing, and tranquilizing. Pag alam mo, naiintindihan mo, at malinaw sa iyo ang doktrina ng providence of God, that God orchestrated everything, that God has a plan for everything, hindi ka mangangamba, magiging payapa, magiging tahimik, at walang takot sa iyong puso. Amen? If you know that day by day, God is watching
over His people. Hindi niya tayo pinababayaan. He is always supervising, no? He is always orchestrating everything that is happening to us. So, yan yung number one. In the midst of disaster or calamity or anything that is not good, hindi tayo matatakot because we can expect God's providence. Pangalawa, verse 19a. Sabi diyan, even in a time of disaster, He will watch over them. He will guard them. Di ba? Yung salitang watch diyan, ibig sabihin, nagbabantay. Pag sinabing nagbabantay, ibig sabihin with a sense of protection. Kaya number two, kahit na mayroong disaster, may calamity, may mga hindi magandang pangyayari, hindi tayo matatakot because we can expect, number one, God's providence, number two, God's protection. Sabay-sabay nga na sabihin, protection. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, protected ka. We have nothing to fear because we can be sure of God's protection in any eventualities. Ano man yan, malaki, no, maliit na mga pangyayari na nakakagimbal o nakakasira ng katahimikan natin, makakaasa tayo ng proteksyon ng Lord. Amen. Amen po ba ron? Kaya sabi rito sa Psalms 91, verse 7, samahan niyo ako sa, alam niyo ba itong Psalms 91, buong chapter yan, marami talaga ang sumandig dyan during the pandemic. Yan talaga ang naging favorite na chapter ng Bible sa panahon ng humaharap tayo sa kahirapan o lalo na sa harap ng kamatayan due to the COVID-19. Many believers put their trust, no? Talagang pinagbulay-bulayan nila yan. Kasi napakaganda ng chapter 91 ng Psalms. Sabi sa verse 7, 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Wow. Libo-libo man daw ang magtumbahan at mamatay sa iyong kaliwang bahagi. Ganon din sa kanan. Ibig sabihin, ang mamamatay, ang mga evil forces trying to destroy human lives, nasa paligid mo man yan, pero anong sabi? It shall not come near you. Hindi sila makakalapit sa iyo. Amen? Ganun ka kaprotektado. Dapat ganyang katiyak. Dapat na nakaugat na yan sa puso mo, yung pangako at salita na yan ng Panginoon. Magkakaubusan. Pero mga nagtitiwala, mga may relasyon sa Diyos, hindi mangangamba. Kasi walang makakalapit sa kanila. Amen. Amen. Palakpakan nga natin ng malakas si Lord. Siguro sabi ng iba, paano hindi makakalapit? Asawa ko nga yun eh. Hindi naman calamity ang asawa mo eh. Part ng providence ng Lord yan. May tinuturo lang si Lord sa iyo, hindi parusa sa iyo ang asawa. Amen. Gaano man kapangit, gaano man ka hindi maganda ginagawa, it's not part of the disaster. Tingin mo lang yon, no? Pero ang totoo, part of the orchestration ng Lord yun. Iba yung disaster. It comes from the evil forces talaga. Hindi siya bahagi ng providence and orchestration ng Lord. Alright? Kaya nga kung ang mga Amerikano, sa Amerika, meron silang 911, tayo namang mga Kristiyano, meron tayong Psalms 91:1. Amen? Kung sila may 911, tayo rin may 911. Psalms 91 verse 1. Amen. Lagi dapat nating binubuksan yan at ating inaangkin kung ano yung mensahe. Basahin natin, Psalms 91 verse 1. Sabi diyan, those who live in the shelter of the Most High will find rest, will find safety, will find protection in the shadow of the Almighty.
Saan daw tayo makakatagpo at makakasumpong ng proteksyon? Ng kapanatagan? Sabi niya, in the shelter. Find shelter. Saan daw? Sa Most High. Sa presence ng Lord. Kaya nga, alam nyo, pakinggan niyo ako mabuti. Sana marinig nyo ang rima ng Lord. Ang mensahe niya kasi dito is, huwag mo nang tangkaing lumayo kay Lord. Kasi ang atin ho talagang safety, ang ating protection, nasa piling ng Lord. Because the moment you detach yourself from Him, from the church, vulnerable ka na. Wala ka ng covering. Wala ka ng protection. Amen? Kaya hawakan mo na may pagmamahal yung kamay ng katabi mo. Dali, hawakan mo na may pagmamahal. Ayaw sumunod, no? Hindi mahal yung katabi. Hawakan mo lang. Magkakapatid naman tayo sa Panginoon. Eh. Alam niyo ba yung may pagmamahal? Yung medyo may diin. Tapos sabihin mo sa kanya, huwag ka nang lalayo pa kay Lord. Sino yung naririnig niya si Lord na yun ang message sa kanya? Huwag ka nang lalayo kay Lord. Para lagi kang safe. Amen? Palapakan natin na malakas si Lord. Alam niyo ba dyan sa verse na yan, para lang maipakita ng mga awit o nung nagsumulat niyan, kung gaano ka-protected yung nanganganlong, yung hindi lalayo kay Lord, no? Yung mananatili sa presence ng Lord, ginamitan niya ng dalawang napakahalagang pangalan ng Panginoon. No? Ang pagkakasabi diyan, the Most High, at doon sa bandang huli, the Almighty. Okay? Yung the Most High, ang ginamit na Hebrew word dyan sa pangalan ng Diyos ay El Elyon. Sabay-sabay nga nasabihin, El Elyon. Alam niyo ba ibig sabihin ng El Elyon? Ang ibig sabihin niya, mataas na pader, matibay na pader. Yan ang ibig sabihin ng El Elyon. Matibay. Hindi lang matibay, mataas, matayog na pader. Ano ibig sabihin niyan? Those who live in the shelter, in the refuge, in the bunker. Yan yung mga bunker ngayon sa mga mayayamang bansa. Dito sa Pilipinas, walang bunker. Kasi sa halip na gawing bunker, ninanakaw ng mga pinuno natin. Kaya pag tayo pinadala ng missiles ng China, salong-salo natin, wala tayong taguan. Pero Amerika, mga taga-Europe, mga mayayamang bansa, meron niyang malalaki pa rito sa SM na to. Bunker. Kung saan pwede silang magtago kahit na bombahin ng China, ng Russia, di sila mamamatay kasi meron silang taguan. Yan din yung sinasabi, those who live in the bunker of El Elyon. Kaya nga bunker siya kasi siya ay mataas, matibay na pader. Wala talagang makakalapit sa iyo. Hindi ka talaga mapapahamak. You are secured. Amen. Amen? Kaya wala tayong dapat ipagpaalala kasi ang Diyos natin ang siyang magsisilbing kublihan natin. Siya ang matibay at mataas na pader na magkukubli sa atin. Amen. Isa nga malakas na palakpak sa Panginoon. Then, ano sabi niyan? Those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. Ito naman ang ginamit na pangalan ng Diyos ay El Shaddai. Yung Most High, El Elyon, ito namang Almighty is El Shaddai. Literally, it means many-breasted one. Maraming dede. No? Figurative yan. Ang ibig sabihin, no? Parang katulad ng baboy, maraming siyang pwedeng pasusuhin. Ibig sabihin, kaya niyang mag-provide. So, dalawa yung concept niyang ng El Shaddai. Provider and protector.
Kasi it speaks about the mother. Nanay. O, taas ang kamay ng mga nanay na nandito. Nanay, lahat ng nanay. Yan. Alam na alam ko yan, no? Kahit tatay pa, pagka sobra na yung pamamalo, kailangan yung protektahan. Di ba? May nabasa nga ako sa Facebook. Yung anak niyang babae, inatake ng isang masamang tao, pinagsasaksak. Dalawa lang anak niya, namatayan siya ng isang anak. Tapos yung salarin, nung nahuli, nakulong, pero hindi ko alam kung namanipula yung justice system, ilang taon lang nakulong, nakalabas uli. Tapos minamak siya. Tuwing magkakasalubong sila, talagang ang hirap-hirap doon sa kalooban ng nanay. Nakakasalubong niya yung pumatay sa anak niya. Tapos sabi pa tuwing makikita niya yung pumatay na sa anak niya, nakikita niya, posibleng papatayin din ito yung isa ko pang anak na babae. Kaya alam niyo, ginawa niya, bumili siya ng isang galong gasolina, sinundan niya yung pumatay sa anak niya, para poprotektahan niya yung isa pang anak niya. Binuhusan niya ng gasolina, sinunog niya hanggang sa mamatay. Nakulong siya, pero nung ni-review yung kaso niya, binigyan lang siya ng isang pagkakakulong na 1.5 years. Kasi ang naging nung mga ng hurado, nagawa ng nanay yon to protect her child. Ang gusto ko ipakita rito, pag nanay ka, gagawin mo ang lahat para lang ingatan yung anak mo. Parang yan aso, pag may tuta yan, bagong panganak na tuta, subukan mong lapitan. Rah! Di ba? Yung inahing manok, subukan mong hipu-hipuin yung sisiw, kundi hikikigin ka ng ganon. Guess niyo ako? Kasi ang nanay talaga, ang instinct niyan, wag na wag mong kakantiin ang aking anak. May mangyayari, may tama ka sa akin. Amen? Ganon din yung concept ng El Shaddai. Bilang magulang siya, hindi niya hayaang masaktan. Hindi niya hayaang masaktan ka. Walang pwedeng makapanakit sa iyo dahil anak ka niya. Amen? Do you appreciate that? Woo! Kaya sabi sa Psalms 91, 9 and 10, because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, inulit na naman El Elyon, your dwelling place, no evil shall befall you, nor shall any plague come near you. Grabe. So, hindi ko na ho pakakahabain pa yung point number 2 natin. Kailangan kong tapusin tong point number 3. Dahil yung mga kanina sa first service, inaabangan to dahil bitin din sila kanina hanggang point number 2 lang. So ano yung number 1? God's providence. We should not fear, no? Kahit may danger, kahit may calamity, kahit na may mga pangit na nangyayari sa atin, because we can expect God's providence. Pangalawa, we can expect God's protection. And number 3, verse 19b. And they will always have more than enough no matter what happens. Wow! Pangit na nga, may disaster na, pero ang pangako pa dyan ng Panginoon, they will always have more than enough. Hindi lang sinabi that they will have enough, they will have more than enough. They will have prosperity, they will have abundance. Kaya alam nyo, isa kasi sa kinakatakutan natin pag may mga pangyayari, yung maghihirap tayo, paano tayo mabubuhay, ano kakainin natin, kung maglumindol, tapos, katulad ng pandemic, isa sa kinatakutan yan, hindi tayo makalabas, di makapagtrabaho, ano kakainin? Pero alam nyo po, sabi ng Lord, magkaroon man ng mga disasters, magkaroon man ng mga di magandang pangyayari, sabi rito, they will always have more than enough no matter what. Sabihin mo sa katabi mo, sabihin mo sa katabi mo, hindi ka magugutom. Hindi lang sa hindi ka magugutom, sa panahon ng calamity, sa panahon ng mga adversity,
kaya pa rin ni Lord na ikaw ay i-prosper. Amen? Sino sa inyo ang naniniwala ng buong puso na kahit pagkapangit-pangit at even yung pagkapangit-pangit na nangyayari, minsan ginagamit yan ng Lord to prosper us? Amen. Kaya number 3, we can expect God's prosperity. Wala tayong dapat ikatakot dahil sa gitna at panahon ng kalamidad, tayo ay pasasaganahin pa ni Lord. Kaya nga bigla ako na-excite eh. Sabi ko, siguro Lord, pagka kung mangyari man yung bigwa na yan, kung magkalindol-lindol, baka yan pa yung opportunity na inihahanda mo sa maraming mga anak mo para mag-prosper. Amen? Kaya nga nung naalala ko habang pinag-aaralan ko to during the pandemic, COVID-19, doon pa, nagkaroon ng bahay at lupa sila Jerel, sila Rose Ann. Doon gumanda yung business nila. Sila Brother Ante, Sister Lori, gumanda yung business nila during the pandemic. Si Brother Hermie at Sister Cheryl, doon din sila nagkaroon ng bahay at lupa. Church natin noon, nakaipon ng 2 million. During the pandemic, lumago pa yung church natin. Nagkaroon tayo ng mga pandemic babies, almost 200 yung nabaptize natin. Hindi tayo napasama ng mga trahedya o ng mga kalamidad, bagkus lalo pa tayong pinasagana ng Panginoon. Amen? Kaya nung ko to, Lord, maybe pagka nangyari yon, magbibigay ka ng mga ideas sa mga anak mo, sa amin sa simbahan, kung paano tayo, parang nangyari kay Charlie Kirk. Marami sa inyo, maaaring di siya kilala. Ako rin nga, hindi ko siya kilala eh. Nakilala ko lang siya nung namatay siya. Tingnan niyo, that's the impact. Nung namatay siya, diba? Parang trahedya. Pero ang totoo, nagipang dahilan para lumago ang simbahan sa US. Ngayon, ang mga simbahan nagpupunuan because of that tragedy. Mga campuses na revive. Ang mga gawain ng mga kabataang Kristiyano sa mga campuses nag-boom, naglakihan. All because of the tragedy that happened to Charlie Kirk and his family. Kaya na-excite ako eh. Ang tragedy, hindi siya nakakatakot. Another scripture. Wala pa pala ako binibigay ng scripture. Genesis 41:52. Ito si Joseph. Alam niyo naman yung mga tragedy ni Joseph. Tinapon siya ng mga kapatid niya. Nakulong siya. Kung ano-anong pangit na nangyari kay Joseph. Pero, mababasa niyo lagi doon, and God prospered Joseph. And God prospered Joseph. Kulungan, God prospered Joseph. Alipin ni Potiphar, God prospered Joseph. Pangit-pangit nung nangyayari sa kanya, pero pin-prosper siya. Minsan, iyak lang tayo ng iyak eh. Minsan kasi madrama tayo. Minsan, mga bitter lang tayo sa mga nangyayari sa atin. Kaya lalo tayong nababaon. Si Joseph kasi, hindi siya bitter dun sa mga nangyayari sa kanya. Kaya nakakakilos. Tandaan ninyo, pagka masama ang loob mo, pagka mali ang puso mo sa mga nangyayari sa iyo, hindi ka mapaprosper. Kasi walang faith doon. Si Joseph, tinanggap niya lang. He allowed the Lord. No? Alam niya, God is in His provident move. He is sovereign. Alam niya, hindi nagkakamali si Lord. Kaya kahit doon sa calamity, kahit doon sa mga adversity nangyari sa kanya, nag-prosper pa siya. Okay, basahin natin. Genesis 41:52. He named his second son Ephraim. Anong ibig sabihin ng Ephraim? Grabe, ang ganda pala. Double prosperity. Saying, God has prospered me in the land of my sorrow, in the land of my adversity. Yan yung ibig sabihin ng Ephraim, double prosperity. Na prinasper siya ng Lord kahit dun sa lugar ng kanyang paghihirap. Kaya hindi tayo dapat iyakin. Hindi tayo dapat na manipis.
Hindi tayo dapat mga tao na walang pananampalataya na kapag ka nagka-problema, lugmok na. Dapat alam natin itong katotohanan na ito na pwede pala tayong i-prosper ng Lord. Pangako niya yan eh. And they shall have more than enough. Sabi mo nga sa katabi mo, more than enough. Si Joseph, he experienced prosperity even in the times of adversity. We should not be afraid of any possible dangers and calamity because despite of it, we, His children, can still experience abundance. Amen? Ito pa, Genesis 21, verse 1, 12, and 13. Si Isaac naman. Sabi sa verse 1, there was a famine in the land. Taggutom. Okay? Besides the first famine that was in the days of Abram. And Isaac went to Abimelech, king of the Philistines in Gerar. Verse 12. So may famine sa lugar, ha? Imagine niyo yan. Then sa verse 12, then Isaac sowed in that land and reaped in the same year 100-fold. And the Lord, yun ang mahalaga, and the Lord blessed him. Kahit na hindi na tumutubo, kahit na hindi fertile ang land, pagkasama mo si Lord at bless ka, tutubo yung halamang itatanim mo. Amen? Amen. Kahit tagutom, kahit mabagsak ang ekonomiya ng Pilipinas, pag nag-business ka at bless ka ng Lord, you will reap 100-fold. Hindi kasi tayo dapat nakadepende sa kung ano ang nangyayari sa paligid. Ang mahalaga, binibless tayo ni Lord. Kaya nga tingnan ninyo, ang dami-daming hindi magandang nangyayari. Ang mga simbahan, hirap na hirap. Salamat na lang, bless tayo ng Lord at nagkaroon ng home office. Kaya lalong gumaganda, lalong yumayabong ang pananalapi ng marami sa atin. Amen. Pwede bang makarinig ng isang malakas na palakpak sa Panginoon? Yung iba, yung mga hindi nakakaintindi sa home office, tingin sa home office illegal, tingin sa home office ay hindi maganda, no, kulto, bahala sila sa buhay nila. This is a blessing of God. Because in times like this, buti na lang may padala si Lord na saklolo to finance the kingdom. Dahil kung walang home office, hindi natin kaya magtatlong services dito. Isang service lang, mahirapan tayo. Pero salamat sa Panginoon, kahit sa panahon ng hindi magagandang nangyayari, God can prosper His people. Isang malakas na palakpak. Mahina yung palakpak na yan. And then, verse 13, di lang siya nag-reap ng 100-fold. Sabi sa 13, the man began to prosper and continued prospering until he became very prosperous. Hallelujah. Taggutom sa paligid nila, tagtuyot doon sa kanilang lugar, pero ito may isang tao na kahit pangit yung nangyayari, ang sabi diyan, he began to prosper, no? Keep prospering, and became very prosperous. Amen? Alam mo, kung magkaroon man ng dabiguan, kung magkaroon man ng gera, ang mga anak ng Diyos, mga nagtitiwala sa Kanya, they will prosper and keep prospering and became very prosperous. Amen. Yung mga tingin niyo parang, mangyayari kaya iyon? Yes! Because the Word of God says. Hindi yan dahil sa mangyayari o pangyayari na naniniwala ako na kayang mangyari yon dahil sabi yon ni Lord. Kung naniniwala ka kay Lord, you believe whatever He says. You believe whatever He teaches. Amen. Amen? Kaya yakbay mo yung katabi mo, huwag ka na matakot. No? Alisin mo na yung takot na yan kasi kaya ni Lord tayong pasaganayin. Worship team, halika na kayo. Sa totoo lang, calamity can be a blessing in disguise. Problem can be a blessing in disguise. Alam niyo ba sa mga problema, kapag ka lang lumapit ka kay Lord,
doon ka bibigyan ng mga ideas and solutions that will enhance your life. Amen? Sa mga problemang pinagdaanan ko, sa mga problemang nagkaroon ako sa mga primary 12, very challenging talaga. Kala nyo ba mababait yung mga primary 12 na yan? Praise God. So, very challenging sila i-handle. Yung mga mukhang mababait, yung mga kibog-kibog niyan, sa totoo lang, yung mga pinakamatitigas ang ulo. Pero si Lord, grabe. Sa mga ganong challenges, minsan, doon ilalabas ni Lord yung mga solusyon. Doon ilalabas ni Lord yung mga paraan, mga opportunity. Kaya sa Chinese character ng mga sulat nila, sa kanila, yung salitang difficulty, no? O adversity, may dalawang Chinese character yun na pinagsama. Yung una, ibig sabihin difficulty, and yung another is opportunity. Such, mga incheck, pag narinig na yung salitang problema, dalawa yung concept niyan. Sa kabila, hirap, yung sa kabila, pagkakataon. Kaya I do believe, ano man ang dumatal sa atin, ano man ang kakaharapin natin, kahit gaano kapangit yan, merong maganda dyan. Problema lang nating tao, ang pinipili natin yung pangit. Kung drug addict yung asawa mo, huwag magtignan lagi na ano lang yan. Drug addict, impacto talaga to. Pahirap sa buhay ko to. Kung wala lang to, mahis buhay ko. Hindi mo alam, yung drug addict mong asawa, merong pagkakataon dun na gumanda buhay mo kung yun lang ang titignan mo. Amen? Dapat ang tingin mo dun sa asawa mo, betchin. Pampalasa ng buhay. Sino rito may mga pampalasa ng buhay? Nauna na ako nakataas. Hawakan mo yung ng katabi mo, sabihin mo, maraming betchin sa buhay mo, pampalasa. Alam mo, pwede kasing tignan mo, pag betchin, lason. Lason naman talaga yun Ang ingredient ng betchin, lason din. Pero, kung ang titigin mo sa betchin, pampasarap, di mas masarap ang buhay. Amen? Bungangere asawa mo, betchin yan. Huwag mong tignang panglason. Amen. Kung may drug addict kang anak na talagang pasaway, talagang yan yung tingin mo perwisyo sa buhay ng pamilya ninyo. Baguhin mo pananaw mo. Lord, this is an opportunity. Na because of this, we can be prosperous. Malay mo, kaya ka pala binigyan ng drug addict na anak. Pagtatayuin ka ni Lord ng rehabilitation. Pinakamagandang rehabilitation ng mga drug addicts, kung saan mga sikat, mga anak ng mga bilyonaryo, doon ilalagay sa iyong rehabilitation center kasi una, tinuturuan tungkol sa Diyos. Pangalawa, inaalagaan ng mabuti. Pangatlo, paglabas, matinuna. Hindi ka magkakaroon ng ganon kung wala kang anak na naalagaan mo, na naharap mo ng ganon. Every calamity or adversity can be a difficulty or opportunity. Nasa iyong pagtingin yan. Sana tumulad tayo kila Joseph, kila Job, kila Daniel, na doon sa mga pangit na pinagdaanan nila, hindi sila nag-incline, nag-lean doon sa difficulty. Ang tinignan nila, opportunity.
opportunity. Opportunity to prosper. Hallelujah. Amen? Sino excited? Please remember this. We are not designed to be victims of circumstances. Instead, we are designed to thrive and prosper even in difficult times. Hindi tayo dinisign ng Diyos para maging biktima ng mga pangyayari. Dinisign tayo ng Lord para maging mabunga at maging masagana kahit sa panahon ng paghihirap. Amen? Kung naniniwala ka dyan, pwede nga tumayo. Tayo magwakas sa panalangin. Tayo magwakas sa pag-awit ng papuri sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. But ang ang key point natin dito, mararanasan mo ang providence, mararanasan mo ang protection, mararanasan mo ang prosperity, basta lagi kang na kay Lord. He who dwells in the shadow of the Almighty. Yan ang sabi ron eh. He who live in the shelter of the Most High and stays in the shadow of the Almighty. Kaya dapat ang sigaw ng puso mo ngayon, ang prayer mo ngayon, Lord, hindi na ako lalayo sa iyo. Because only you can orchestrate everything for my advantage. For you alone can protect me like a mother hen. For you alone can prosper me despite of the calamity, despite of adversity. Amen. Hindi mangyayari sa iyo yan outside of God. Hindi mangyayari sa iyo yung pinag-uusapan natin dahil may pinag-aralan ka, dahil nakagraduate ka, dahil magaling ka. No. It can only happen when you are in the presence of God. Amen? So, dapat ngayon ang sigaw ng puso mo, Lord, gusto ko po, Panginoong, manatili sa iyo. Sa iyo lang ang aking kaligtasan. Sa iyo lang ang kagandahan ng buhay ko. Amen? So, kung yan ang prayer mo, can you please bow your head, close your eyes. At kung yan ang panalangin mo, can you please raise up your hands at sinasabi mo, Lord, ayoko na pong lumayo sa iyo. I want to stay in you, with you and you. Thank you, Father. Sige, kausapin mo si Lord. Kausapin mo si Lord. Once again. I found my fortress. Yes, you are our fortress, Lord. You are our bunker. You are our protection. Yes, Lord. In your name, I found my fortress. Yes, Lord. In you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name.
Yes, Lord, we are forever safe in you alone. Kaya hindi na ho namin tatangkain pang malayo sa iyo. Para kaming mga inakay, na ang katiyakan lang namin na kami ay ligtas sa mga mandaragit sa anumang kapahamakan ay sa ilalim ng pakpak ng aming inahing. Lord, you are our El Shaddai. You are our El Elyon. We are fully covered and protected from evil ones. Lord, hindi lang kami protected, we will be abundantly provided when we keep living under your wings, Lord. Salamat, Panginoon, sa lahat ng nagdidesisyon, sa lahat ng sinasabi nila, Panginoong Diyos, hinding-hindi na sila lalayo sa iyo. Mananatili sila sa inyo, Lord. Dalangin ko, makakita sila ng kakaibang kaganapan na mga positibong pangyayari sa kanilang ginawang desisyon. Lord, hayaan mo maging obvious. Hayaan mo, Lord, na maging tangible ang lahat ng gagawin mong pag-iingat, pagbabantay, at pagpapala sa lahat ng magtatapat mananatili sa iyo. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen.